that's left for them to decide. We're about to figure out kung anong adjustments ang gagawin nila para sa game number 2 with Aurora being the choice. Sila yung pumili ngayon kung saang side sila and they will be staying at the blue side. Okay, Roger and Harith Band, tinanggal nila yung dalawang exchange channel between gold laners and also they'd lose out on the flex on the jungle. But the thing is, this is Aurora. May sarili silang identity, may sarili silang pattern in terms of drafting. By the way, open ang lane, open ang Zask for Aurora to take. Pero baka, makakuha sila ng ibang hero dito. Maybe the Edith once again, bawasan nila yung hero pool. May Chak Mamba. Yeah, the Chakmamba hero pool, obviously, we're not even sure if it's done expanding yet, right? We're not sure. We could see a possible ninth unique hero pick for the Chakmamba Pwede. today. Ano pa ba yung mga nilaro ni Chakma before? Nagamit niya ni Hylos, nagpakita ni Franco. Yung Grok di pa lumalabas eh, no? Surprisingly, yes. Oo, yung pinakaunang ano niya. Ah. Whoa! Okay. Good one pick, good first pick. Yeah, lane redeemer kahit Edith maybe, Edith Ruby or Edith Moskov, Ruby Moskov, Baal Moskov. Daming combination na po pwede Maraming mga dito. combination dito for Smart Omega. Yeah, I mean, that is the choice for them. With the abundance of picks na meron dito ang barangay, they need to have those two na talagang would fit in terms of their lineup kasama ng pangatlo na ipipick up nila mamaya because the other two will go to the side of Aurora. Edith Zask? Edith Zask? Zask is great. I think Edith Moskov, bigay mo yung Zask sa kanila. Let's go for an Aurora. Okay, or maybe even a Faramis, third pick. So I think that you have the room to pick a gold lane here. Parang pwede kang pumili na lang na magpaka-greedy sa gold lane pick. And no, inagaan nila. Aurora kagad for Smart Omega. Very early on. There is a Zask potential for Aurora, but there's also that Valentina or / Paramis pick up para kay Yue. But I think uubusan na lang yung gold lane dito para nga pwede na lang kunin yung plot. Maybe para maubusan ng hero si Joe. I actually really like these first two picks here for Omega because they're already thinking ahead to, what's gonna happen when Demon Kite goes out ahead in the early game. Tempest of Blades, those are very survivable heroes that can survive an instant combo from the lane. Yeah, and I think I agree with you. I love the picks here kasi kahit paano meron silang catch with the onward, but this is what you were talking about, right? Yung Moskov na you were suggesting that goes to the side of Smart Omega is gonna be picked up by Aurora. It was a choice that they had to make. They either had to pick up an Edith and Aurora para mapigilan yung Ling and then leave the Moskov and the Valentina para sa line. Lately, parang talaga mas pinaprioritize ni Doming yung Moskov over the Claude. And justifiable naman kasi napakalakas ng Moskov, lalo kapag nag-snowball. But now, Smart Omega, they have a choice here. Or, there you go. Kinuha na yung Claude. So it's a better matchup pagdating sa late game, and that's also a big J hero. One thing is concerning for Smart Omega though, same thing could happen nung tulad nung nangyari nung game number 1. Yeah. Pwedeng ubusin uli yung hero pool ni Andoryu. The Hayabusa and the Julian are still up, pero at least may iwang Nolan. Yeah, and again, you can't really ban out everything, right? So for Andoryu, definitely pwede pa rin niya mag-flex yung what made him so special in week number 1. Seeing it here, obviously, you still have a very powerful pick from Aurora here that is definitely something that you need to take care of. And the respect. Respect coming in from Smart Omega. Tatanggalin na nila yung center hero na ginamit ni Renegade during his MVP game number 1. And now, for Aurora, it is your turn. I mean, Hylos is still a possibility here for both of these teams, right? Hindi pa naman tinatanggal, but I feel like it is highly likely for it to get back. I think you go 1 for 1 here para sa Aurora. No? Tanggalin mo Hylos, just out of respect. Dahil yung kabayo na yan ay talagang talamak sa Land of Dawn. Kahit sa mga RG, ang dami nag-Hylos. Autoban na nga yan. Ang ganda ng ngiti ni Kuya. Hold mo yan, hold mo. Hold mo ngiti mo. Try na po. 1, 2. Wala na. Oh, respeto rin. Joe, respeto. Respect gets like it. respect. Di ba? Yun nga yung sinabi ni Renegade nung sa interview niya eh. Di ba? Respetuhin mo kami. Sige. Re-respetuhin namin. Nangyari no sa draft. Nangyari nga sa draft mismo. And you love to see it. Tigreal and Jawhead ang tatanggalin ng parehas na kupunan. Yung Edith sa side ng Smart Omega is still quite flexible. We still don't know kung saan pupunta yan. But for Aurora, it is, it is evident na missing pa talaga yung kanilang roamers. So, Rock is gonna be the point of entry. 4 na roamers yan para sa Omega na binan nila kontra Renegade. Respeto talaga para sa mga roamers natin dito. And kung titignan mo yung hero pool ni Renegade na nagamit niya for the past 2 weeks, si Matilda na lang yung naiwan dito dahil nakaban na rin yung Tigreal. I mean, pwede ba naman siya kumuha ng makatulad nila Cho? Mino, or nakaw siya ng Franco, di ba? Pero actually, pwede nga rin yung Franco sa side ng Smart Omega. We never know. Pero they go for the... Oh, Lolita ba? Grabe, respetuhan! Grabe yun! Respeto sa mga roamers! Respetuhan galore para Franco, sa dalawang Franco. teams na to. I mean, Franco if you're ba? side of Smart Omega, Franco would be a good choice. That's a third catch para doon sa Ling, di ba? You already have the Edith and Aurora. What could possibly go wrong with the third one? Pag nakagat si Demon Kite dito, nako po. Ooh, ayan Hylos pa rin. Ayan si Oyabak. Nako, Pero this time, ito dapat yung ginawa nila game number 1. Kahit may Valentina na. But now, at least may glorious pathway dito ang Aurora. What if kumuha sila dito ng mga Florin? Para sa Aurora. They just need heal, they just need survivability.
Or maybe, kung gusto mo ng panglayo sa Hylos, kuha ka Rafaela or something. Yeah. Pero I still think Minnow yung magandang choice dito for Aurora. And then maybe get a disruptive explainer, something like a glue for Edward para may pang-annoy laban dito kay Claude pati na kay Hylos. Actually, Minotaur is great. Best of both worlds, it heals and it also sets. Right? Para naman kay Edward, ang dami pang pwede. You can go Paquito, Benedetta. Those really, really good picks for him. But I don't know about Arlot though. Oh, that is there. Alright, Oh! show is there. Oh! Show is there. Renegade, a new Renegade. hero unlocked this season. Tapos Terizla naman ang gagamitin ni Edward towards the XP lane. Classic This hero. is something that you've been wanting to see, di ba? Yung Matilda na nga lang yun natira. Yung iba, either banned or picked up na. Now Renegade, new hero unlocked. I think Andorio goes either Julian or Nolan here. Kailangan mo lang either flash farm or a hero that can actually help you set up kills with the Edith. Julian Edith makes a lot of sense, but they go for the Nolan instead. Talagang comfort yung hinahanap ng Smart Omega rito. And we've seen Andorio pull off an amazing Nolan game. But it is gonna be against Renegade's Joe here. But may malaking chance na madaling hulihan itong Nolan na to, especially with the follow-up coming up from the Ling. And also, you're playing a Nolan against a Teresa. So it is dangerous, but then again, ang motto ng barangay dito is kapag gumagana, gumagana. Tama. And of course, you always have to think about the layers of sets here. Maybe it'll be a lot easier para this Aurora for now. Pero you know what? There's a lot of counterpunch coming in from Omega with this lineup. I mean, at this point, yun yung kailangan nating tingnan. Smart Omega having 3-0 roamer. We are about to figure out if Aurora is gonna get the sweep or Smart Omega can bring us to Game 3. Casters, it's go time. Marami tayong kailangan tingnan at kailangan alalahanin dahil sa pagpasok ng game number 2. Match point na ang Aurora. At na-pressure ay ngayon nasa Smart Omega. Kakaiba itong ating makikita. No? Assassin, Ling versus this Nolan para dito kay Andorio. Parang gustong ni Andorio dito na bumalik na. No? Tapos na ako, tinesting namin yung friend rin. Ngayon naman balik ulit tayo sa Assassin. Oh, tsaka ano dito, maganda yung ginagawa ng Aurora by the way na natatimingan nila si Ryota. So abangan natin kung paano naman babaguhin ni Atoy R ang kanyang ruta. Yeah, and napakaganda kasi ng naging game number 1 no, para sa Aurora. Again, si Setman na itong si Renegade na ngayon ay hawak ang Cho. Actually, natuwa nga ako, napatayo ako kanina right after nung ma-pick itong Cho. Isa to sa mga specialty talaga. Kapag sinabi mong Cho, tatak talaga niya ni Renegade. Oh, parang tanda ko, experience din siya noon. Cho na yung ginagamit niya. So alam niya yung klase ng Cho na aggressive, yung may killer instinct. Baka Renegade to. Baka Renegade Cho. Baka Renegade Cho. Again, pero syempre, para dito naman sa Smart Omega, wait lang, si Andoro dito, pumapasok na yun. Legit would know, first magkagad. Natayo din nga, dito ng Aurora. Akala yata doon ni Andori ng moment na ngayon, walang ibang kasama. Si Yue, gusto sana nila poke lang muna at pilitin na mapalayo para mauna yung Aurora doon sa lane na yun. Biglang nagkagulatan no? Actually, si Chakno nagamit niya rin yung kanyang Revitalize para lang mailigtas itong si Andorio. Bilang assassin, mahirap ito kapag namatay ka agad sa early, di ba? Oo, sobrang crucial. Tsaka hindi ka pa naman na nag-level 4 na pala. Pero tingnan mo si Demon Kite is at level 5. So pag sinabing damage ng Retri, mas mataas dito kay Demon Kite. May kalamangan talaga, no? Pero alam naman natin na kapag ganito may mga turtle fight, usually kapag nakalink ka, hindi ka talaga nagsisimula ng turtle. Pero na lang siguro kung na-takedown nyo kagad yung jungle ng kabila. Pero so far, na hindi pa rin naman nagkakaroon ng malaking kalamangan dito ang Aurora, kailangan mo na lang tansyahin, lalo na nakalink sila dito. Oh, ito na naman, maagang pokes na naman Gorito para sa ating mga players. So ito na yung mga moment na unang turtle pa lang pero masakit na agad sa ulo. Okay. Bawal tumibok. Bawal tumibok. Hindi, pwede naman. Okay. I mean, bawal tumibok. Basta yun na yun, basta yun na basta yun na yun. Lahat ng titibok ay titibok. Lalo na, nakakakabay ito ha. Yung tibok ng puso na magkabilang pupunan na ito. Ramdam natin. Pasok si Renegade. Grabe pala flicker na naman, pero pinigilan doon. Nagkamaga na magpasok naman para kay Edward doon sa may penalty zone. Pero si Okir, ang unang makakakuha ng kill. Si Okir dito magiging target nila. Si Chakno ang takbo. Hindi na napansin yung kabayo. At dahil doon, ang naging casualty lang ay si Renegade. Pero si Yue hinahabol dito si Chakno. Unat ng kabayo. Kala ko, kaya na rin. Yue na mapatumba yun. Ang dami nangyari. 1-for-1 lang ang naging kapayaran at palitan doon. Andorio pinipilan breaker from Yue. Grabe na talaga. Tapang. Mainit ang dance floor. Para kay Yue na pa-flicker pa. Pero ibig sabihin nun, mahihirapan na si Andorio na sumilip dito sa may turtle. Oo, nakaabag sa kanya doon si Renegade Kanina pa niya tinitingnan. Ayun, tingnan mo. Ang lalim, bes. Si Renegade napakalalim na dito. Ibig sabihin nito, yung confidence level ni Renegade talagang all-time high. Oo, para sabi niya, choco na to eh. Choco na to Baka Renegade na to Oh, na-miss niya to gamitin yung show. So ito yung mga kailangang isipin ngayon ng Omega kung saan manggagaling ang ilang mga players ng Aurora. Nakuha ba? Nakuha! Ay, ay, ay! Oh my gosh! Anong
tawag natin sa play na yun, hindi yun likod gaming eh. Hindi, basta hindi ko na rin ma-explain eh, pero ang galing ng instinct dito ni Doming. Para bang may ano siya dun, may mata siya dun sa may purple buff eh. Oo, parang nakita niyo ba yung pagkakakuha ng purple buff na yun, na very mindful, very classy, very demure. Okay, grabe Napagano naman lang yun. eh. Okay. Napasilip na bigla eh, pero wait lang sa may middle lane gagamit lang dito ng konting zone ng side ng Omega, pero hindi naman nila ipipilit na magkaroon ng team fight. Oo, ngayon atras ko na sila. Pero so far, so good para dito sa Aurora, 1K ang kanilang gold lead. Pero pupunta nila yung top lane, napa-out na rin itong si Joma, nakasilip lang si Rene J. Sobrang active ni Rene J dito. And kung titingnan natin, hindi muna pumunta sa ruta si Chakno doon sa mga set. Kasi di ba nabanggit niya doon sa interview, labanan daw sila ng set. Ngayon, ang may set dito si Rene J, ang latag niya dito dance floor. Sayawan ang gusto niya. Oo nga eh. So, okay, si Rene J inamataan Hop. na tumatakbo dito sa may taas. Nandun din si Yue. Grabe naman talaga yung mga book na ginagawa. Kaya naman masisira na nga dito ng Aurora. Yung Torre sa itaas. Parang walang magiging trade. Yung barangay. Oo nga, parang gusto ata nila din sa may bottom lane pero hindi nila alam. Ayun na, nakita na nila si Edward. Successful na magbasag ng Torre doon sa may bandang itaas. Smart Omega, medyo struggling pagdating yun doon sa mga hanapan. And dito magaling itong mga players ng Aurora. Again, mga veterano na rin to, may mga experience na rin internationally. And let's see kung ano gawin. Ito na naman, okay. This time around naman, secure na ni Andoryu yung kanyang purple buff. So, saktong-sakto dahil magkakaroon na rin na naman na pagsiba para kay Rene J. Baka Rene J show! Pero makapag-figure out si Ukraine sa moment na yun. Ginamit na yung Frigid Glacier. Merong shoot pa para kay Rene J para makatakas. Meron ding dash away para kay Doming. At walang naging casualty para dito sa ating dalawang teams. Si Chakno nagre-ready. Nagamit na ibang mga skills. Wala na yung Glorious Pathway, by the way. Oo, wala na rin penalty zone dito. At si Antonio masisecure na sa play mula kay Demon. Kahit at si Akoy Aray mabubuhay pa rin. Tapak muna ng Cyclone Eye. Pero sakto yung pag-responde ni Doming. Plano sana dun sa taas na basagin ni Jong. Buti na lang dumating si Doming dun. Kung nagkataon eh, baka -1 na or napantay na dito ng Omega yung mga Torre. So it's more of Aurora siguro na being prepared dun sa mga positioning din or pwede gawin ng Omega. But yup, in terms of jungles, lamang ngayon si Demon Kite pagdating doon sa farm Oo nga. against Andoryu. Oo, ilang beses kasi kumbaga ilang beses nagulo kasi sa purple buff. Naagawan pa kanina ni Doming. Pero dito yung rundown mula sa Smart Omega, Chakno. And ang apat na members mula sa Smart Omega ay nandun sa may bandang ibaba. Ayun naman sa itaas. Ano? Wala silang kamalay-malay. Si Doming tumatrabaho na. Oo, parang ang hirap ngayon kung ikaw yung Smart Omega. Ano bang uunahin? Magkakaroon ng teamfight o dedepensahan? Yung mga Torre. Kasi pag gumawa sila ng teamfight, pwedeng humabol dito players ng Aurora dito sa may bandang baba. Munti ka na nga. Pero si Edward napakakulat at hindi na nga makakatakas pa. Pumasok na rin si Jones sa kanyang Blazing Duet pero may time to breaks para kay Demon Kite. So ang casualty lang is gonna be Edward at hindi makakasira ng Torre Omega. Grabe yung depensa na pinapamalas dito ng Aurora. Alam nila na hindi na nila maililigtas si Edward. Nag-attempt din naman si Demon Kite doon. Pero meron na namang gagawin dito ang Ay! Smart Omega. Ako hindi tumama doon yung patalon sana against Rene J. Grabe. So naka-escape dito si Rene J. Cho. Ibang klase ang galawan dito ni Rene J. Feeling ko nga na-miss nga niya, no? Na-miss niya Oo. gumamit ng mga show. Again, napag-uusapan natin yung hitman and healman eh. Ngayon, setman siya dito at may kita natin yung flexibility no, na magkabilang roamers na pinag-uusapan natin kanina. Pero nabanggit mo yung about sa positioning eh. Di ba? Again, para sa both teams, isa to sa mga Infinix keys to victory na kailangan nilang bantayan. And so far, para sa Aurora, nagiging matagumpay ito. Effective yung kanilang pagbantay at yung mga posisyon. Kasi sabihin na natin nagbabantay yes, pero yung mas effective para sa kanila, depende doon sa kanilang hero composition. Oh. And speaking of pagbabantay na naman, si Edward ang unang makukuha. Pero si Rene J, kamunti ka na mag-set up ng play. Pinakita lang na nandito siya. At nakikita na nga natin ginamit na yung conceal. Mahahabol ba? Mukhang hindi na napag-shun po doon Okay. sa may bandang stone. And yung Lord natin kalahati na yung buhay. Si Rene J, naghahanap ng sisipa dito. Nasipa niya si Antonio! Pero napakaganda paggamit doon. Nakuha si Jones sa may likod. Ginamit na yung play si Duan, si Dome makukuha niya. Demon Kite! Rene J is down. At si Antonio, double kill na. Naku, patay si Demon Kite dito. 4 na members mula sa Aurora tutumba. Ngayong pagkakataon na ng Smart Omega na makabawi kanina pa nila inaantay. Ang panahon na ito at ang panahon ng barangay, ng bagong barangay ay makikita na natin. If an instant replay, ito yung naganap eh. Ang ganda ng sipa ni Rene J, pero walang naging follow up eh. Tsaka nakatakas pala si Atoy Aro ng moment na yun. So meron din isa pang taga-free hit nga. Tas yung passive ni Okir. Alam mo, mahirap talaga kapag yung isang Aurora ay meron pang passive eh. Oh, yung Pride of Ice, di ba? I mean, para, ang hirap eh. Kumbaga may additional way ka, ay may additional window itong si Okir na makapagbitaw ng Frigid Glacier, makapagbitaw ng mga pang-pokes niya. And alam ko, nag-heal pa yun eh. Di ba kapag na-pop yung passive niya, di ba? So more on timings talaga. Wait lang. Parang Ipit, napapaligiran ipit. na dito sa may bandang itaas ang habol ni Nice Loving! Aray It's ko. gonna be a shutdown para sa kanya. Pero nandun lang din naman ang mga players ng Omega. So 1-for-1 trade doon sa moment na yun. Okay,
patay si Andorio doon ha. Si Doming din. Kailangan dumipensa ng Aurora pero for sure ay hindi na nila mapoprotektahan yung Torre dun sa may bandang itaas. 10-minute mark na ng laban na ito. Mahaba-haba pa naman para sa next objective which is the Lord. So, ang ganda ng ginagawa ni Demon Knight. May tinatrabaho din siya dun sa may kabilang panig. Oo, kailangan niya din kasi talaga ng purple buff. So, dito sa ating game, so halos pantay lang din yung ating mga marksman. And for Omega, nag-aantay na pala sila ng isang mabilis na team para dito kay Chuck mo kanina. At sila na ngayon lamang para sa ating game. Oo nga, hindi pa nga natin nakikita yung Chuck attack di ba? Oh, wala pang Chuck attack eh. Wala pang Chuck attack Mamaya pa natin ata makikita yan Pero again, nakita na rin natin, natutukan din kanina itong si Ukir, no? Na may glowing wand kasabay nitong Blood Wings. Kaya yung extra shield kasi, oo. yan yung maganda, no? And alam mo naman kapag wala kang pandash, wala kang pantakas, importante yan kasi mabilis lang naman mag-replenish yun Parang 6 seconds, pag di ka tinatamaan, balik kagad uli yung shield mo O kaya siguro parang okay lang sa kanya na siya yung mag-silving bait na rin minsan sa team fight. So ngayon para sa side ng Omega, nasira na nila lahat ng mga second tier turret against Aurora and 11 minutes pa lang. Pero ganoon na agad yung kanilang nagawa against the other team. Now for Aurora naman, ang maganda doon is nakauna si Doming pala kanina sa taas. So at least yung minion wave, pwede nang paangatin anytime. Oo, ngayon si Jack nakasilip din. Nag-aantay siya. Available yung kanyang glorious pathway. Pero kasi nagmamacheck na rin itong si Andorio. Kasi alam niya na any moment pwedeng maghanap itong si Demon Knight at pumunta doon sa purple buff. Kaya ang ginagawa ni Andorio, kapag nag-attempt naman ito si Demon Knight na umagaw ng purple, pwede niyang i-burst ng mabilisan. Oh, so tingnan natin kung sisilip ba at tinatry dito ng Aurora na securean ng purple buff si Demon Knight. Mukhang Conceal. hindi na narinig na naman natin yung conceal. Merong mga malalaking hero na tumatakbo at nakita natin si Renny J na nandito. So even the players of Aurora ay nakaabang lang din sa kung ano nga ba talagang gustong gawin ng barangay. Ganda, no? Nilagay nila si Doming doon sa kabilang side, doon sa may walang Lord, na lane, no? Again, mabilis lang naman din makakabalik or makakapunta doon sa mga magiging team fight itong si Doming. Kaya lang hanggat hindi mo kasi nakikita yung kalaban, wag na wag kang magpapakita. Yan yung isa sa mga golden rule. Pero ngayon, unahin ata natin ito, Naramdaman ko nasaan si Edward at masusungkit pa nga dito si Owen. Ako binibigilan na tumakas. Magkakaroon ng stun sa moment na yun. Jeet Kondo ginamit na rin ni Renny J. Magti-TP out galing sa taas. Si Doming, ay hindi. Itutuloy niya yung pag-clear na minion wave pero hindi mo na nagpakita na siya. Alam niya. Alam na din dito ng side ng Omega na nandun siya sa itaas. Alam na, kailangang pumunta ni Joe. Mapipilitan. Ito si Joe, pero hindi pa. Ay! Hindi nakasipa si Renny J! Renny J is down. Tinamaan ng Spear of Destruction dito si Okira. Pero yun nga lang, delikado para pumasok dito kay Doming. Sinisimulan ngayon ng side ng Omega yung Lord. May kita sa Ichato at mukhang hindi na yata ipipilit dito ng side ng Aurora. Pero si Yue magkakaroon ng paggamit doon ng mga skills and Barangay Omega ang makakasecure ng Lord. Alam na nila Kumbaga nakita na nila to nakita na namin yung game number 1 yung mga ganyang atake Demon Knight. Alam naman natin na isa talaga sa mga player na gumagamit ng assassin. Hindi pa uso yung mga assassin gumagamit na ng assassin yan Kaya alam mong sobrang comfortable niya pagdating sa isang liga. Pero kasi kapag ang dami mga nakabarikada sa'yo, di ba? Yung Mahirap. onward, yung earth shatter. At tagal kaya ng ano yan. Ang tagal ng duration yan. Oh, di ba? ramdam na ramdam mo yung effects pa, kitang-kita mo na tumatalon Oo. yung hero mo. Ito yung ating Lord ngayon, pwede nga tumalon dito sa gitna Nako. ng Aurora. Pero Okay. tinatry mag-clear na minion wave ni Demon Knight. Nakasalubong niya si Adori doon sa may bandang Okay, naalalayan nila. May kusin na gagawin. Chakri dito. Naku, nakita na nga kami. Ako yan, papasok na! Pero ginamit doon yung with the crown. Si Edward ay kamuti ka na, pero si Ryota makukuha nila. Nabaliktad pa nga dito na side ng Aurora. Pero yung gitnang tore ng Aurora ay masisira na ng Omega. Okay, magbuba sila dito. Yung sakit na rin ng mga folks. Wala kay Andorio. Mabilis na pagtulaw doon sa Lord. Pero si Renny J, sabi niya, hindi ko papayag. Kailangan may masipa ako. Makakasipa pa siya. Hindi! Nakasipa siya pero namatay din bigla. Oo, medyo napalalim lang din nung moment na yon. So para sa side ng Omega, pwede sa tumuloy. Yun na Ito naman. naman yung Glorious Pathway. Pero hindi mo na daw a-attack, sabi ni Chaka. At si Edward! Ay! Sakto! Nalandingan ng ice dito ni Okira. Oh, no, nilamig bigla yung init na dala ni Edward dito sa laban na ito. Game number 1, nakita natin yung effectiveness ng isang edit mula kay Edward. Pero Smart Omega naman ang nagpapakita ngayon. Atoy R, sabi niya, hindi ako nakapaglaro ng game 1 Gusto ko maglaro ngayon. O kaya pala siya lagi na yung nauuna para dito sa Omega. Ang ganda sana nung sandoon, si Joe kamuti ka na. Pero walang tagahabol yata para sa na Aurora, walang flicker si Renny J. Pero Joe is gonna be down. Biglang dumating. Dito si Demon Knight. Si Uwe makukuha na rin. Ginamit Glorious Pathway, hindi nakasama yung mga biyembo ni Smart Omega. Kaya double kill na para dito kay Demon Knight. Make it a triple kill. Kung kanina nakamanyak siya, aabutin pa ba ngayon si Antonio? Nakatatlo si Demon Knight dito pero may buti na gawin. Andorio with a kill. Shutdown para dito kay Andorio. Akala ko nakagindi na yung Smiling Demon kaya lang hindi niya namalayan. Meron pala cover sa kanya. Grabe, mata sa mata, pangil sa pangil para dito sa ating dalawang junglers at napaka-intense ng nangyayari ngayon. Akala natin si Demon Knight kanina nandito sa may bantang pwesto na to ng mapa.
Pero biglang dumating doon sa may team fight ng Omega. Ramdam na ramdam eh. Yung mga fracture play mula dito kay Andoryu, kayang-kayang tumunaw. Even Edward, hindi, kumbaga, wala nang pakialam doon sa passive eh. Wala nang pakialam doon sa, ano yun, yung passive ng isang, Teresla. Oo. Kahit yung kunat, ay hindi na kinakaya, tumatagos na. So ngayon, 16 minutes ng ating game. Aurora ay sobrang napababa na yung gold. Pero as long as sila may out of gold, actually, hindi na ka nagmamatter yung gold. Oo nga 16 minutes na kasi parang nakita natin kanina, lamang yung Omega, kahit nakasila sila ng Torre, pero nagkaroon ng play. Ito na naman Si Jack, nakikita lang natin, yung kabayo, kakaibang kalbaryo yata ito para kay Renegade siya ay makikita. Nakapag-figure out pa. Okay. Nagamit na dito yung ibang mga skills at spells para sa Omega. At nakaabang si Doming dun sa may baba. Maglo-lord ba dito ang Omega? Or Okay. magti-team fight ang Aurora? Si Demon Kite, lalayo lang muna niya yung Lord. And nag-react na rin dun sa may top lane. Itong si Andoryu, pwede kang call nila dito kay Rush. Hindi makakabalik si Andoryu dito. Ilalaban pa ng Smart Omega. Pasok na naman! Team fight yata sinasabi nila penalty zone. At si Yui na sa Glorious Pathway, Demon Kite. Ang nakakasecure dito ng Lord. Si Andoryu dadating na at tama niya. Sinabi natin yung kabayo ay magkakaibang kalbaryo na dala. At kamuti ka na si Renegade. Ang nakuha lang dito sa Aurora ay si Edward. Napakaganda na naging call ng Aurora doon. Alam nila na hindi kasing bilis ng Ling yung pagdating ni Andoryu. Pero meron silang mga minions sa 4v5 to a numbers game. Lamang na lamang ang Smart Omega. Tingnan natin kung mahuhuli ba to ng Aurora. Kamuti ka na ginamit yung Spear of Destruction. Si Yui kumuha na sarili niyang Glorious Pathway. At kita natin yung ginamit na ni Jom yung kanyang Blazing Ay! Bullet. Si Yui nga naman kukuha dito ni Okira. At si Renegade, si Demon Kite, at si Doming na lang ang natitira para dumepetsa. Ikakat nga ni Demon Kite. Ikakat dito kasi masakit na yung mga pa-pre-hit ni Doming. Saan pupunta yung Lord? Saan Naku pupunta? po! Saan pupunta yung Lord? Atlas Naku po! Abante! Naku Atlas po! Abante! Saan na napunta yung Lord? Hinahanap natin ngayon kung saan napunta. Ginamit yung Tempest of Blades para ma-clear yung Minion Wave. Okay, sa may bandang ibaba pala siya pupunta kasi naisama nila doon sa may bandang gitna ko. Dahil napag Si na rin, Jom! yung Glorious Pathway, si Jom ay pinoprotektahan. Si Demon Kite, nakakaamoy ng Ito na si dugo si Renegade. Demon Kite. Nakakaamoy ng dugo. Si Renegade nandito rin. Grabe na yelo dito ni Okira. Si Renegade kaya napigilan. Doon, yung setup play sana nagkagawin ng Aurora. Grabe, daming nangyayari sa laban na ito. Again, this is the star match of the evening. Actually, this week number 2. Kaya talaga mag-expect ka na all-out war. Bloodbath ang ating nakikita. Napaka-laki ng kalamangan ng Smart Omega in terms of kills. Pero kasi sa mga ganitong klaseng sitwasyon, 18-minute mark, pagandahan na lang ng setup Oo, ito. paganda. Si Uwe nga, nagiging high-loss na rin eh. Oo, so parang bawal malito. Ayun, nakaredy na siguro yung mga yung mga Sunday ngayon, Kuya Borito. Oo Bukas nga. may pasok na ulit. Sa bagay. Tsaka, Paus na naman magre-report yung mga nanonood. oo nga, kakasigaw, no? Tsaka maganda kasi, kumbaga ang habol dito ng mga audience ngayon, i-game number 3 yun na, i-game number 3. Kasi nga naman, medyo rush hour po di ba? Oo, rush hour. Oo. Uwian ng mga Oo. family ngayon eh. Naku, 8:39 na pala. Malapit na ang last trip papunta ng Binyan. Parang ikaw yun. Anyway, lamang pa rin naman in terms of gold dito ang Aurora. Ang ganda ng bawi nila no doon sa dalawang team fight na isinet dito ng Smart Omega. Pero as long as kumpleto pa rin at lamang sa minion flow ang Omega, pwede nilang samantalahin ito kasi nga bukas yung top, bukas yung mid. Oo Mega nga. minions yung dala niya. Kahit hindi nila pansinin nila actually, lalamang yung wave nila eh. Oo, tsaka siguro, ano na lang dito, paunahan na lang din. As long as, yun nga, naaangat nila kasi pwede ulit gawin ni Doming yung ginawa niya kanina. Oo. Kaya na for si Andoryu na umuwi. So, okay. Play hit lang. Dumating na tayo sa point na gano'n nakatapang yung mga manlalaro natin na alam nila na nandun sa specific area na yun pero hindi nila pinipilit na magkaroon ng team fight. Ang ganda ng flow dito mapipilitang mag-react ang Aurora and pagkakataon ito para mag-burst ng Lord. 20-minute mark, ito na yung enhanced na Lord, ladies and gentlemen. Sobrang importante para sa Smart Omega at sa Aurora, itong Lord na ito. Habang si Andoryu ay nandun lang sa may long bush Kung Oo. sila gagawin, Chakto, okay, nagmamadali yung kabayo! Double dash! Ay! Napahaba yung highway! Highway extended! So nagamit guys yung mga ibang mga skills dito ng mga players ng Omega. Okay. Kinabahan ang MPL fans. Okay, maski ako kinakabahan na rin ako kung ano ba ang mga sunod na kaganapan dito. 4v5. Nasa may bandang itaas pa si Doming. Any moment naman pwede siya pumunta rito. Ay! Si Jom! Ay! Dok, tinutunawan na si Jom dito Si Lenny J, may nakita doon. Beat na pala, meron namang immortality pinadadating na ibang mga players dito na sa Aurora. Pero Omega, sabi nila, naramakipista. At tinakapon na nila ang mga players dito na sa Omega. Pero di mo kahit nandun lang sa likod. Si Ukir, meron pa yung passive. Ayun, si Andoryu mamamatay. Naku po, makikipagsabay na Demon Kite pa ay makakakuha na naman ng kill. At 4 ng members mula sa Omega ang tutumba. Kailangan kamuwi ni Jack Mamba. Siya na lang ang natitira. Ang taas ng death timer. 38 para dito kay Jom. Ito na yung mga TikTok timers na sinasabi natin. And double. At si Chakno lang, yung nandito. Oh no. At Si ang taas. Kapitan Chakno, kuya lang ng Omega, ang nandito para dumepensa. Oh no, ang taas ng death timer. Kailangan salubungin ni Jack Mamba ito. Nagamit na rin yung Glorious Pathway. Sinasalubong lang ni Jack Mamba. Napakakunat ng kabayong ito. At meron pang catapult dito sa Omega, nililiko sa Hala, gitna. tira. Dito ka!
Dito ka, welcome ka sa barangay. Pero mawala dito ng Immortal. Ay, hindi, wala palang Immortality. Wala. Mega kill na pa rito kay Demon Knight. Naku, hindi mo na-clear yung Minion Wave. Hindi mo na-clear yung iisang catapult. At unti-unti na nga sinisila Wala. sa side. Madedefensohan pa rin ni Jong. Hindi pa tapos yung laban natin. Oh, no. Dahil makaka-double kill pa nga. PJ with a shutdown. Make it a triple kill. What was happened? Anong nangyari? Wow, grabe si Jack Mamba. Si Cap Jack. Dinala yung catapult dun sa gitna. At talagang napuruhan yung catapult na yun. Maliit na buhay na lang ang natira. Ngayon kailangan matras si Renny dito. Amat Bye, na time. naman sa kanya. Bumabay time Kuya Morito. Lumipa. Si Domin nandito sa may bandang Getly. Merong mga players sa side ng Omega. And the ball! At sa lingkong ito, parang hindi matatapos yung ating araw na hindi tayo aabot ng game number 3. Omega naman para sa game